Ang tatalakayin po natin ngayong gabi, ang message po natin, the God of the impossible. The God of the impossible. Ang Diyos ng mga imposible. Alright? Jeremiah chapter 32 verse 27 po ang ating pong text. Jeremiah 32 and verse number 27. I-share nyo na po. Kasi title pa lang po, may magandang paalala na sa atin na wag nating ituturing ang Diyos na parang ordinaryo, wag nating ituturing ang Diyos na parang kalebel lang ng tao, at wag nating basta sabihin siya'y Diyos. Siya po ay Diyos ng mga imposible. Okay? So, yung mga imposibleng bagay, pag Diyos na ang pinag-usapan, wala na pong problema sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Jeremiah 32 and verse number 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ito po ang ating pong teksto ngayong gabing ito sa mensahe na pinamagatan ko pong The God of the Impossible. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong gabing ito, alam ko po na ang pangyayari na ako po ang makapag-feasting ay kalooban mo, Panginoon, sapagkat meron kang mga kakatagpuing pangangailangan na espiritual ng bawat mga taga-subaybay. I pray, O Father, that you will again give me wisdom, and please, Lord, always guide me sa bawat pagkakataon ako po'y nagbabahagi ng iyong salita. Nawa, lagi pong sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kaming lahat ay mangaral at magministeryo. Kaya ang aking pong lubos na pagtitiwala ay sa iyo, aming Panginoon. Help me, Lord, and please fill me with your Holy Spirit and reach the heart of your people through this message, O Lord. Again, encourage mo po kaming lahat, dakilang Diyos, sa aming pag-aaralang ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon po mga kapatid, gusto kong bigyang pansin po natin ang mensahe na pinamagatan ko pong ang Diyos ng mga imposible. The God of the impossible. Kadalasan po ang buhay at ang mga sitwasyon natin sa buhay, kung aamin po tayo, beyond our control. Diba? Wala po sa ating pong kakayahan. Mga sitwasyon na kapag tumingin tayo sa ating magagawa, talagang makakaramdam tayo ng matinding kabigatan, mga kapatid. Mga sitwasyon na para sa iyo too heavy to carry. Mga sitwasyon na para bang hindi na para masolve. Problema na sobrang bigat, mga komplikadong kalagayan po, mga kapatid, mga sirkumstansya na kapag mata ang pinairal natin imposible at mahirap nang mabago, mga kapatid, yung pagkakataon na parang inuubos ang lakas mo, hindi mo malaman ang gagawin mo, talagang gulong-gulo na ang isip mo, hindi mo alam kung ano ang dapat, mga kapatid, at ang pag-uusap natin at ang pakiramdam natin bilang tao, sagad na tayo. Have you ever come to that point sa buhay mo na ang pakiramdam mo, sagad na? Hanggang dito na lang. Hindi na ako makakapagpatuloy pa. Hindi ko na talaga makakaya. Suko na ako. Yan po. Mga sitwasyong kagaya po niyan, mga kapatid. Okay? So, siguro po sa ating magiging pag-aaral ngayon, gusto ko lang pong ipakita sa inyo at ipaunawa sa inyo na ang Diyos natin hindi limitado. Ibig sabihin po, yung pong sitwasyon, sirkumstansya, problema, at difficulties, lahat na po, pagsamasamahin nyo na po, na bilang tao, talagang darating ka sa point na kung isip mo, hindi mo na talaga kayang ipaliwanag ang lahat. Kung lakas mo, parang ubos na. Yung bang hinihigop ang lakas mo. Yun po yung sinasabi ko, mga kapatid. Sa mga pagkakataong kagaya po niyan, ang isang bagay po na nakikita kong blessing, pag na-realize mo na that being human, you are limited, at talagang nasasagad ka, talagang mauobliga ka na humanap ng po pwede mong kapitan at ng po pwede mong lapitan. At sa ganung pagkakataon, po pwede ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang Diyos ang ating po pwedeng lapitan.
Sa ating pong binasang talata, mga kapatid, ang pinaka-setting po ng chapter na ito, chapter 32, ay ang tila kawalan ng pag-asa, mga kapatid. Why? Kasi yung Jerusalem surrounded po ng mga Babylonian army, mga kapatid. Para bang cornered po sila. Talagang very difficult na po ang kanilang sitwasyon. Talagang bagsak na po, halos wala na, at talagang discouraged na po ang napakarami. Pero dito po, sa ganitong kalagayan, mga kapatid, sabi nga, mga discouraging situation sa buhay natin, ang maganda po na ating mabigyang pansin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Sa mga kalagayan at sitwasyon sa buhay ng kawalang kakayahan natin at kawalang magagawa po natin, ito po ang isang magandang pumasok sa isip natin. Kaya nga ang sabi ko, I believe na ang message na ito ay message na makatutulong para katagpuin tayo sa ating pangangailangan. Ano po ang sabi ng ating teksto? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Mga kapatid, kung kayo po ang sasagot, meron daw po bang mahirap sa Panginoon? Sa concept po ng teksto natin, may imposible po ba sa Diyos? Ito pong tanong na ito ay hindi lamang po nagre-require ng tinatawag nating sagot, kundi ito po ay maka-Diyos na hamon na kung saan, mga kapatid, yung ating pong mga unbelief, di ba? Yung ating pong mga masasabi nating panghihina sa usaping pananampalataya ay hamunin at masaway po tayo, mga kapatid. Because yun po ang ikinahihina natin, yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay dumarating sa punto na gustong bumitaw, gustong bumigay, sapagkat ang nakikita natin yung kawalan natin ng magagawa. Well, for me, isang side po yun. It is good for me, it is also good for you, it is good for all of us to admit ng katotohanan, to admit the fact that we are limited at wala tayong kakayahan. Limitado ang ating magagawa. Pero hindi dapat doon natatapos. Matapos mong makita ang kawalan mo ng magagawa, sana po makita mo ang laging may magagawa. Amen po ba? Yes. It is good na ako at ikaw umamin sa kawalan natin ng kakayahan, sa kawalan natin ng magagawa. Pero dapat po ang kaalinsabay ng ating pong pagkilala at pag-amin sa kawalan natin ng magagawa ay ang pagtanaw natin doon sa laging may magagawa. At yan po ay ang ating Panginoon. Kumbaga yung mga impossibilities po sa buhay po natin ay opportunity na ma-reveal ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. So, I believe, kung kayo po mag-iisip ngayon, sa buhay po natin, how many times na dumating tayo doon sa punto na ang pakiramdam natin, hopeless na po ang ating sitwasyon. Diba? Parang, to be more specific, yung bang, ang talagang tingin mo na, hindi ka na makakatawid. Parang hindi mo na malalagpasan. Actually, yun po yung mga testimony na magiging matamis eh. Yung bang dumating ka sa punto nang akala mo, that's the end of the line, nang akala mo talagang no solution at all, ang kinaharap mong problema, pero heto ka. Nung matutunan mong bigyang pansin at tiwala ang Diyos na laging may magagawa. Kaya nga sabi ko, pwede po nating sagutin yung tanong, is there anything too hard for me? Tanong po ng Panginoon. O kung ikaw ba ang tatanungin ng Diyos, meron bang mahirap sa Kanya? Ano sagot mo? Sige nga, i-type mo nga ang sagot mo. Diba? Kung ite-take po natin ang tanong na ito ng Panginoon, is there anything too hard for me? Bago po niya itinanong niya, sabi niya, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Pagka nagbabasa kayo ng Biblia, kapag ka po tayo nag-aaral, maganda po na kung saan, mga kapatid, pansinin po natin kung papaano ipinahayag ang salita. Halimbawa lang po, ano ang relevance nung pong sinabi po sa unang bahagi? Sabi niya, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. At saka po tinanong, is there anything too hard for me?
Anong kinalaman na ipahayag ng Diyos na siya ang Panginoon? Yung pagdidiin niya that He is the God of all flesh. Mga kapatid, reminder po ito. Diba? Ito po ay reminder na dapat magdala sa atin sa realization, mga kapatid, mga minamahal, sandali lang po, umi-amen po yung aso, ho. Saglit lang po. Okay. So, naglalambing lang pala si si Chanel. All right. So, ang gusto ko pong sabihin mga kapatid, doon sa unang parte, di ba sabi niya, Behold, I am the Lord. Always consider the context. Imagine the situation na sila po ay hinang-hina ang loob, sila po ay nasa damdaming parang hopeless na ang kanilang sitwasyon, sapagkat sila po ay napapalibutan, napapaligiran ng mga kaaway, na talagang kung ang titingnan sa usapang paningin po, yung kanilang kakayahan, hindi maitatapat. Yung kanilang sitwasyon, napakabigat. Okay? Doon sa kalagayang yon, na ang takbo ng isip ng lahat, tapos na tayo. Na ang kaisipan ng lahat, wala na tayong magagawa. Na talagang hindi na natin kakayanan ito. Tapos ito po ang sabi, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? So inulit ko po kasi ayoko mawala yung concept dahil kay Chanel, ano? So nung tinanong ng Panginoon, is there anything too hard for me? Meron muna po siyang unang pahayag, Behold, I am the Lord. Di ba? So napakahalaga po ng reminder na ito. Sapagkat magdadala to sa realization para magkaroon po tayo ng recognition. So it is good to be reminded for us to realize that we need to recognize kung sino po ang Panginoon. That He is the Lord, the God of all flesh. Is there anything, di ba, too hard for me? Kaya sabi ko, i-take natin itong tanong na ito. Matapos sabihin ng Diyos na siya ang Panginoon, siya ang Diyos, the God of all flesh. Ang tanong niya, is there anything too hard for me? Kung ikaw ang tinatanong niya, anong sagot mo? Anong isasagot po natin? Of course, klaro po, nothing is too hard for the Lord. Amen? Wala pong mabigat sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, tayo po'y naglilingkod sa Diyos na ang talagang kanyang specialization, yung mga imposible. Kaya nga ang itinitle ko po, The God of the Impossible. Di ba? The God of the impossible. When human strength fails, mga kapatid, divine power prevails. Kapag ka po yung ating kakayahan, yung lakas natin bilang tao ay naubos na, diyan nyo po makikita na ang magpiprevail ay ang kalakasan ng Panginoon. Ano mang hindi magagawa ng tao, tandaan nyo po ito, magagawa po ng Panginoon. Ilang mga bagay po, kasi sabi ko nga, sa pag-attend ko po ng conference, kapag ka po may mga other preachers, yung pong mga text nila, text pa lang po, ikinukonsider ko na po, nabigyan ako ng Diyos ng mensahe. Bukod pa sa message, sa blessing ng mismong message ng preaching po nila, ang ginagawa ko po, china-challenge ko po ang sarili ko na doon sa given text, talagang mangusap ang Panginoon sa akin. At doon po sa kanyang ipinangaral patungkol po kay Sarah, yun po, biglang pumasok sa isip ko na kaya po ang lakas ng kumpiyansa nito pong si Abraham at parang naging madali sa kanya ang pagsunod na i-offer si Isaac, mga kapatid, kasi alam po niya na mula sa imposible, sa edad po, imposibleng magkaanak. Sa kalagayang pisikal na baog, imposibleng magkaanak. Mula sa imposible, naging posible. Ano pa ba ang ipagdududa natin sa Diyos na nagpatunay na napakarami mga imposible na naging posible sa Kanya? Kaya nga walang imposible sa Diyos at siya po ang Diyos ng mga imposible. Yung mga imposible sa tao, yung mahirap sa tao, pag Diyos ang pinag-usapan, wala pong mahirap sa Kanya. Sa Luke chapter 1,
maliwanag po ang sabi po ng verse number 37, for with God, mga kapatid, nothing shall be impossible. Sa Diyos, walang imposible. So, kumbinsido na po ba kayo na ang Diyos ay Diyos ng mga imposible? Kung amen po, magandang magpatuloy na po tayo sa pag-aaral natin. Number 1, ang Diyos po natin, the God of the impossible, can help. Yung Diyos ng mga imposible ay makatutulong. Diba? Isang bagay po na magandang maunawaan at maging lakas po natin ay ang katotohanan that the God of the impossible can help. Walang sitwasyon na hindi kanya kayang tulungan. Walang mahirap na kalagayan na hindi kanya kayang alalayan, na hindi kanya kayang tulungan. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ang tumutulong sa atin at makatutulong sa atin sa lahat ng sitwasyon po natin sa buhay. God is our ever-present helper, mga kapatid. Siya po yung laging nandyan para tumulong, mga kapatid. Siya po ay masasabi nating nakalaan upang alalayan ang kanyang mga anak. Kung tayo po ay nangihina, kung tayo po ay nabibigatan, or sabihin po nating overwhelmed because of the many problems na na-encounter natin sa buhay natin. Ang mga talatang ito ay dapat maging paalala sa inyo at ang mensaheng ito ay maging kalakasan po nawa ng bawat isa. Mga kapatid, ang sabi po ng Psalm chapter 46 and verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. A very present help in trouble. Ang tulong ng Diyos laging laan. Ang tulong ng Diyos laging nandyan. Ang tulong ng Diyos ay mapanghahawakan sapagkat ang Diyos ang tunay na katulong natin sa lahat nating kalagayan. Ang sabi po ng psalmist, very clear. Diba? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Walang panahon na magpapabaya ang Panginoon. Remember, Hebrews 13 verse number 6, ang sabi po, the Lord is my helper. The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, ang isang maganda na ating pong laging matutunan ay ang laging manghawakan sa ating pong laging maaasahan. Kaya kung tulong ang kailangan, Diyos ang ating lapitan. Kung sasabihin po natin, mahirap ang sitwasyon natin, matindi ang ating mga pinagdadaanan, napakabigat ng ating pong kalagayan, ng problema po natin, na talagang, sabi ko nga po, hopeless na sa usapang paningin, sa usapang nakikita ng mata. But listen, ang ating pong Diyos ay Diyos ng imposible. Kung ang tingin mo, imposible na yung sitwasyon mo na yan, itong mensaheng ito, encouragement sa'yo. Because the God of the impossible can help. Diba? Pwede kanyang tulungan. Psalm 121 verses 1 and 2. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. So maliwanag po, mga kapatid, na ipinakita po ng psalmist that God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Diba? Ang ganda po nun eh. A very present help in trouble. The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. So sa application po, mga kapatid, alam nyo po, kung talagang dumarating ka sa punto na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, ang magandang maalala mo na lang kung saan ka dapat tumingin. Diba? I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Diba? Our help comes from the Lord, the God
of the impossible can help. Kung nakikinig ka ngayong gabi, huwag kang palulumpo kay Satanas. Huwag mas bilib ka pa kay Satan kaysa sa Diyos. Huwag mas makikinig ka pa sa bulong na negatibo kaysa sa malinaw na salita ng Diyos, na pahayag ng Diyos. Diba? Kung may bumubulong sa iyo hindi mo kaya, hindi salita ng Diyos yun. Kung may bumubulong sa iyo hindi na masosolve ang problema mo, hindi salita ng Diyos yun. Kung merong nagsasabi sa iyong imposible yan, okay, mga kapatid, may Diyos ng imposible. And the God of the impossible, number one, can help. The God of the impossible can heal. Yes, the God of the impossible can heal. Siya po ay dakilang manggagamot, mga kapatid. Old Testament, New Testament, makikita po natin the power of God, 'di ba? Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang sabi niya sa Exodus chapter 15 and verse number 26, "For I am the Lord that healeth thee." 'Di ba? "For I am the Lord that healeth thee." Sa Psalm chapter 103, Psalm chapter 103, kung pwede nyo pong kunin yung mga verses ko na ibinibigay sa inyo. Sa Psalm 103 verses 2 to 3, ang sabi po, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities." Anong sabi sa later part, sa last part? Diba? "Who healeth all thy diseases." Ang gusto ko pong i-encourage sa message na ito, yung bang may mga mabibigat na laban sa karamdaman ngayon. Na kapag ka ang pinag-usapan, yung sinabi ng doktor, kapag ka po ang pinag-usapan, yung talagang usapin sa bahagi, sa level ng tao, may mga sakit na parang mahirap nang isipin, nagagaling pa. Diba? At isa na nga po dito, yung mga cancer, di po ba? Okay, yun po yun. So, humanly speaking, may mga illnesses, may mga diseases na talagang impossible, nagagaling pa. O tanggapin natin na bilang tao talagang may mga sakit na imposible, na gumaling na. Mga incurable sapagkat wala sa kakayahan ng tao ang pagpapagaling. Pero mga kapatid, huwag niyong makalimutan na may Diyos ng mga imposible. Kung sinasabi niyo po na ang sakit niyo imposible nang gumaling at yun ang gusto mong pakinggan, wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Dahil kung makikinig ka sa pinag-aaralan natin ngayon, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh." Ang tanong niya, ang challenge niya sa mga tao sa panahon ni Jeremiah, "Is there anything too hard for me?" Okay, malala sakit mo. Mabigat ang karamdaman mo. At ang doktor mismo, inaamin sa'yo na talagang mahirap yung karamdaman mo. Pagka ganyan na po ang sitwasyon, alam niyo po bang kahit mga unbeliever, alam niyo po bang kahit mga doktor, talagang kung ang pag-uusapan, kakayahan namin sa usaping medisina, kung ang pag-uusapan yung aral namin bilang nasa medisina, talagang ang sakit mo ay sakit na talagang tatanggapin natin na hindi na kaya ng tao. Kaya ang ipapayo nila sa iyo, talagang Diyos na lang. Diyos na lang ang ating pwedeng asahan. Unbeliever yan, kaya medyo ma-rebuke tayo ng konti. Kasi kahit mga unbeliever, alam nila kapag ka-irresolvable na yung problem at parang incurable yung sakit sa usapang tao, ang sasabihin na tanging Diyos na lamang ang may magagawa. Buti pa sila. Sana all. Sana lahat ng Kristiyano ganun. Na huwag tayong magpapadala doon sa kaisipan ng tao. Sana po ang ating pong tutungtungan yung salita ng Diyos. May mga difficult situation ka? Merong mga bagay na bilang tao sa naiintindihan mo, medyo mahirap, medyo mabigat, or alisin na natin yung medyo. Sa usapang tao, mabigat. Sa usapang tao, mahirap. Okay? So mga kapatid, ano na ngayon ang gagawin natin? Maghihintay na lang po tayo na talagang katapusan na ng lahat. Or magpapasimula ka na manghawakan sa Diyos ng imposible.
What is impossible for man is possible with God. For with God, nothing shall be impossible. Ano man ang findings ng doktor sa sakit mo, the God of the impossible can heal you. Amen? Yes. Mga kapatid, nasa kapasyahan ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit mga doktor, aminado yan na meron silang hindi kayang gamutin. Meron silang mga bagay o sitwasyon o cases na aamin sila na sa pinag-aralan nila, wala pang tuklas, hindi pa nila alam kung paano gagaling at pagagalingin. Kaya ang doktor mismo sasabihin sa iyo, magtiwala na lang po tayo sa Diyos, magdasal na lang po tayo sa Kanya. Amen? Ganun po yun eh. Sa Jeremiah chapter 17 verse number 14, alam mo kanilang pa, heal me, O Lord, and I shall be healed. Sa Jeremiah 17:14 po, heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise. Mga kapatid, kung tayo po ay naniniwalang imposible na ang ating kalagayan o karamdaman para sa paggaling, pagkakataon na para ang Diyos ang mahayag at maging patotoo ng himala ng iyong paggaling. Ang tanong lang dito, kaya mo ba siyang pagtiwalaan? Di ba sa Biblia, daming example eh. Nung panahon ng Biblia, yung leprosy, di ba? Yung leprous, mahirap nang pagalingin yung mga yon. Wala. Sa panahon po nila, kaya nga pinatatapon na po yung mga yan eh. Wala po, mga kapatid. Pero, nakita nyo, na ang napakagaang na paraan, ang Diyos, ang Panginoon ay nagpagaling ng mga ketungin, nagpadila ng mga bulag, mga kapatid. Amen? Nagpalakas at nagpalakad ng lumpo at ang matindi rito, nagbumuhay ng patay. Diba? Bumuhay ng patay. Nothing, mga kapatid, nothing was beyond God's power. Wala po. Kaya nga, ang maganda po, ang gawin natin, di ba? Bring your weakness, bring your wounds, bring your worries sa ating Panginoon. Opo, dalin mo yung kahinaan mo, ilapit mo sa Diyos yan. Bring your weakness, bring your wounds, bring your worries sa ating pong Panginoon. And you know what? Sapagkat hanggang ngayon, ang Diyos ay kaya pa rin magpagaling. Opo. Kaya, the God of the impossible can help, and the God of the impossible can heal. Sa papanong paraan, tawag tayo sa Kanya. Why? Because the God of the impossible can hear. Diba? The God of the impossible can hear. He hears the cries of His people, mga kapatid. Naririnig po niya, pinakikinggan po niya ang daing ng Kanyang mga anak. So, ang kailangan lang po talaga, pagka magpe-pray tayo sa Panginoon, prayer of faith, mga kapatid. Yun po yung sinabi sa James. And the prayer of faith shall save the sick. Kasi ang prayer po, hindi prayer kapag wala yung faith. Kasi po, ang panalangin is not just talking to God, but also trusting God. Ang panalangin po ay hindi lang yung tumawag ka sa Diyos, ang panalangin po ay yung nanghawakan at nagtiwala ka sa Panginoon. So magandang gawin po natin ano yan, caption, magandang quotation. Prayer is not just talking to God, but trusting God. Kapag ka ikaw ay tumawag sa Panginoon nang walang pananampalataya, hindi prayer yon. Kasi ang pinakamatinding requirement ng pagtawag sa Diyos, faith. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, the God of the impossible can hear. Nakakarinig at makikinig po siya, mga kapatid. Kaya kapag may mga imposible na sa buhay mo, tawagan mo na ang dapat tawagan. Pag nahihirapan ka na,
Mga kapatid, panghawakan mo na ang po pwede mong panghawakan. And I'm telling you, mga minamahal na ka-feasting, na ang Diyos ang po pwede nating panghawakan. Mga kapatid, naririnig niya ang bawat bulong po natin. 'Di ba? He hears every whisper, every tear, mga kapatid, and every desperate plea, yung prayer natin, yung bang lapit natin sa Panginoon na talagang bigat na bigat tayo, ha? Ibuhos lang natin, casting all your care upon Him, for He careth for you. Trust the Lord. Trust the God of the impossible. Panghawakan po natin ang Diyos ng mga imposible, na siya'y Diyos na tumutulong, na siya'y Diyos na masasabi po nating nagpapagaling at siya'y Diyos na nakikinig. Diba? Mga kapatid, the God of the impossible can help. The God of the impossible can heal, and the God of the impossible can hear. Hindi siya bingi. Naririnig niya ang bawat daing natin. Mga kapatid, ang problema lang po, sabi ko nga, pagka prayer yan, ang prayer po ay dapat may kaakibat na tiwala. Kasi insulto sa Diyos, nalalapit ka, wala ka naman palang tiwala. Di ba? Isang malaking insulto sa Panginoon na magpe-pray ka, pero dalawa ang iyong kaisipan. Double-minded. Ang sabi po, a double-minded man is unstable in all his ways. Ano po ba yung konteksto nun? Di ba? Nung sinabi pong kung kailangan mong maintindihan ang mga nangyayari sa iyo, James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Pero ano po ang sabi ng verse number 6? But let him ask in faith, nothing wavering. Yun po ang mahalaga eh. But let him ask in faith. Remember, the prayer of faith shall save the sick. But let him ask in faith. Remember, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kaya sabi, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa bayan niya, Jeremiah 33:3, nako, kabisado po ng marami, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Again, pagkakabisado nyo yung talata, pag nabasa nyo po yung talata, kayo ba'y naging curious doon sa huling bahagi po? Diba? Yes, alam natin, call unto me and I will answer thee. Hanggang doon ka lang ba? Hindi ba magandang ma-reach natin yung level na sinabi niya, and shew thee great and mighty things which thou knowest not? Sa prayer life po natin, mga kapatid, ang tanong, nakaranas na po ba tayo na dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, sa bigat ng sitwasyon natin sa buhay, ang dami na nating dapat kagilagilalas na bagay na naranasan sa Panginoon? Yung bang talagang ang ginawa lang natin, pinagtiwalaan natin siya. Pero sa totoo lang, hirap tayong ipaliwanag kung paanong sa kabila ng lahat ng sitwasyon na yan. Humanly speaking, tinig ng tao, isip ng tao, sinasabi ng tao, mga kapatid, pananaw ng tao, wala na, wala na. At ang malungkot dito, ikaw mismo, ang pananaw mo, wala na rin. Ano pa ang silbi na merong Diyos ng imposible? Kung ang iyong ikapapanatag lang kapag ka magaan at mga madadali ang sitwasyon. Mga kapatid, the good thing about our message ngayong sandaling ito, binibigyang emphasis that because our God is the God of the impossible, anumang sitwasyon mo sa buhay, do not limit what the power of God can do. Diba? Mga kapatid, yung pong mabibigat na sitwasyon natin, ang matinding challenge to manifest the power of God. Kaya kapag may tingin mo, imposible, ang magiging positibong dating mo ngayon, sa Diyos walang imposible. Diba? So kaya sabi ko, call unto me and I will answer thee. Ang sabi niya, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Siguro po ang isang magandang makita natin, nung nakausap ko po noon si Sister Margie,
At first, ang tingin niya, problema na nabuntis po siya. So, siguro, iniisip niya yung edad niya, parang humanly speaking, hindi na safe sa kagaya niya. Oh, pero tingnan niyo po, nung na-encourage natin na magtiwala sa Diyos, manghawakan sa Diyos, na ang lahat ay nasa kontrol ng Panginoon, at yung mga iniisip mong yan, kung talagang pangahawakan mo ang Diyos, tingnan niyo naman si baby Ellie, mga kapatid. Miracle ng Panginoon. Diba? Patunay, patutuo ng Panginoon that He really is the God of the impossible. Ang gagawin mo lang, mag-pray. At sa usapang mag-pray, dapat may tiwala sa tinatawagan. Kaya nga, di ba lagi ko pong binabanggit, ang prayer hindi pagbabaka sakali. Kasi yun ang isang common problem po. Isa sa common problem ng mga nagpe-pray. Opo, Kristiyano, ang common problem ng marami ay yung prayer nila, balay mo, baka sakali. Di ba? Mga kapatid, dapat may kumpiyansa. Dapat nagtitiwala. At ang isa sa nakatatak dapat sa utak natin, siya'y Diyos ng imposible. Nung ang findings po ng doktor kay Ate Miriam, cancer, anong stage na ba yon? Basta lahat tayo apektado, nahinaan ng loob. Pero na-realize natin, wala tayong pinakamaganda magagawa kundi tawagan ang Diyos ng imposible. Dahil the God of the impossible can hear. So yun ang kagandahan. Nung nag-pray tayong lahat, nung nagsama-sama tayo, ay grabe po. Si Ma'am Miriam, parang po pwede mo pang ipasok na first five sa basketball sa tindi ng lakas. Diba? Wag muna basketball, pickleball na lang, Ate Miriam. Kidding aside, noon iyakan tayo, pero ngayon mangha tayo. Hindi nyo po mababakas na nagkaroon ng matinding cancer si Ate Miriam. Panay paluto, di po ba? Kayo po, ano po yung nakikita nyo sa sitwasyon nyo ngayon? Mas nadadaig ba kayo ng kaisipang imposible na to? Mas nadadaig po ba kayo ng mga sinasabi ng tao na talagang wala na yan, wala ka nang magagawa dyan sa problema mo na yan? Mga kapatid, dapat ang Kristiyanong nagigipit sa Diyos lamang kumakapit. Amen? Ang Kristiyanong naiipit at nagigipit sa Diyos dapat lumapit at kumapit. Because our God is the God of the impossible. Okay? Siya po ay tumutulong. Siya po ay nagpapagaling. At siya po ay nakikinig. Alright, Psalm 37 or 34, Psalm chapter 34 and verse number 17. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivered them out of all their troubles. So, yun ang Panginoon. Nakikinig siya. Ano yung paborito ko pong isang talata? 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Walang panahong hindi kanya kayang sakluluhan. Walang panahong hindi kanya kayang tulungan. Walang panahon na hindi kanya kayang sagutin sa iyong hinihingi as long na ito'y ayon sa kanyang kalooban. It is good for all the believers to reach that level of their prayer life that they can claim the answer of God sa kanyang pananalangin because talagang confidente siya nang ipinagpe-pray niya kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, aralin niyo po yung mga talata sa Biblia, pangyayari po sa Biblia na mula sa imposible. Imposibleng manak si Sarah, nanganak si Sarah. Diba? Ang dami po. Imposibleng manalo ang 300 soldiers against more than 100,000 na kalaban. Pero nanalo po eh. Parang imposible na ang katulad ni David, tatalunin si Goliath. Pero natalo po si Goliath eh. Tapos ikaw sasabihin mo, di ba? Imposible. Kaya wala na. Tapos, hahabagin po natin ang sarili natin.
Tapos gagamitin pa nating dahilan para magtampo sa Diyos. Tapos magiging reason para lumayo po tayo sa Diyos. Mga kapatid, disadvantage po yan. Okay? Ngayon pong sandaling ito, allow the Holy Spirit to really work in your life, in your heart, and realize this very important truth. Na ang Diyos natin ay Diyos ng imposible. Okay? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Nothing is too hard for the Lord. Diba? So, kaya, ang pagbabasa natin ng Biblia, ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, makakatulong po yan para makilala natin yung klase ng Diyos na meron po tayo. Kaya, umaasa po ako mga kapatid, na ang mensaheng ito ay gamitin ng Panginoon na lakas po natin, 'di ba? Sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, the God of the impossible. The God of the impossible can help. The God of the impossible can heal. The God of the impossible can hear. Siya ay nakakarinig. Siya po ay nagpapagaling at siya po ay tumutulong. A very present help in trouble. Diba? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. The God of the impossible. Dakilang Diyos, salamat po sa muling pagbibigay mo sa amin ng mensahe na sagot sa mga tanong namin sa isip at sagot sa mga sitwasyon po namin sa buhay. Nawa dakilang Diyos, ang kapangyarihan ng salita mo ay talagang umepekto po sa aming mga buhay. Na ang mga nahihinaan ng loob ay napalakas. Na ang mga nag-aalinlangan ay nasaway. At ang mga mababa ang pagtanaw at pagkilala sa iyo ay natuto. I pray, O Father, that you will continue to prove your power sa buhay po namin, dakila Diyos. Thank you so much for your word. Thank you for this message, O God. May you bless each and every one of us, O Lord. Ito po ang aming panalangin, na kung saan nagsusumamo kami sa iyo. Naturuan mo kaming laging magtiwala sa iyo at panghawakan ka ang iyong salita. Nanawa, nakilala namin na ang Diyos namin ay ang Diyos ng imposible. Diyos na sa Kanya walang imposible. Diyos na sa Kanya walang mahirap. Ang kailangan lang po, magtiwala ang bawat isa sa amin. Nawa dakilang Diyos, bigyang solusyon mo po ang problema ng bawat isa. Palakasin mo po ang nangihina. Pagalingin mo po ang imposibleng gumaling na sakit sa usapan ng tao sa aming mga taga-subaybay na nakalagay sa sitwasyong ito. May we trust you completely, Heavenly Father. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon.